Good evening everyone. Today is my 29th day of improving my communication skills. So, subong is pang 29 na, tapos buwas is pang 30, meaning magiging almost a month na umpisa sang nag-start ako improve sa kanya communication skills. And I'm also very amazed man sa ako naging progress kay lapit na lang ko mag 1 month nga nag-start sang akon nga goal. And throughout the months, throughout the days nga nagasigi-sigi, ado-ado ko nga video to improve my communication skills, naga-improve man ako. And siguro, buwas ko na ni siya i-recap since buwas pa man ang 30th day. Subong ng goro is ma-amaze lang ko sa akon nga naging progress. Sa subong nga 29th day, wala man masyado may natabo. Actually, Sunday subong and syempre weekends gali. Nagkagawad sa dalon. Meaning, wala sang masyado mga agenda nga natabo subong. But, gintapos ko obra ang amon hands out and also nag-obra pagit ko sang pa-quiz namon para sa upcoming reporting or presentation nga i-held expectedly sa Martes. Pero I think tentative pa lang na siya, meaning hindi siya masyado sure kay may naga-announce nga daan to sa amon GC nga basi need namon mag-attend para sa buwan ng wika nga event nga ging hold man mismo dito sa taga-COED nga organization kag do mandatory by tanan nga student nga mag-attend. But then wala pa announcement, hindi pa sa sure kung mandatory gid man. And yeah, I'll just know lang. Hindi ko mahambal nga naga-looking forward kung tani wala klase or something. Kay may part man sa ako niya tani magkaklase na lang. Kay para makaquiz na kami nga daan kag maka-report para tapos na wala ang monolobrahon, maga-proceed na lang kami sa next. Do mo na kung gusto gid nga matabo. Pero may other part man sa ako niya medyo okay man if ever nga mandatory ang pag-attenda mo dito sa event para sa buwan ng wika kay para maka-attend man ko bala sa recognition nga ilang i-held kay may recognition nga daan sila nga i-held para sa mga naging participants or players para sa mga activities para sa buwan ng wika. Kag isa ako to. Kag gusto ko man nga daan liwat picturean kag picturean gid ang akon naging poster kay nagligad nga daan sang time nga mismo nga nagpainting or nagdrawing kami. Wala gid ko miski isa nga picture dito, so that's why I also want to see it again. And that's all for today. Waay man may natabo. Happy man ko kay na-complete ko akong task. But then, mayara naman gid kuya, isa pa gid ka problem kay hindi ako consistent sa time ngaging set ko para sa pag-video. Kaya ba ko nga daan dapat 9 to 10 is naka-video na ko. But then, bangod na inakat ko sa kunanghod nga maglantaw The Walking Dead. Wala ko masyado na realize ang time. Pero wala ko ginabasol ko akong kugalingon kay wala gid ko nagpanumdum isang time. Kumbaga meaning lang sina is hindi ko gid priority adto. So that's why I'm also a bit disappointed man. Hindi ko napagyambal kung sunod nga himuon in order to at least make amends sa sining kakulangan ko. I'll just do it again or I'll just do it right tomorrow. Nga dapat kung anong time nga ko naging set, dapat diragid ko yung mag-video regardless of what I'm doing, regardless of what kind of valid excuses that I have.
And that's all for my personal life. And the quote of the data is about you shouldn't live with the other people expectation. This simply means that we shouldn't exactly do what other people think of us or act the way they expected us to be. Kay ang expectation nga daan nga word from the other people are the set of standards that they set for us based on their perspective or perception. And I'm not saying nga bad if ever nga may expectations sa mga ibang nga tao kay meaning ang other meaning paman nga daan sina is may trust sila sa imo and they see your capability or reliability na you can do or accomplish other tasks, or you are this kind of person that they are expecting do muna bala. But then may mga hindi tanan nga expectation are good for us. They are also iban nga a bit pressuring bala or malayo siya kumpara sa reality nga aton nga aton gusto himuon, or mas malayo siya sa mga bagay nga gusto tagit. That's why I say nga we shouldn't live to the other people expectation. Kay ila lang na iya perspective doesn't mean nga amo nga kung ano ila gina-expect amo na kita dapat sina. Kay amo ako sina nga daan sa to I live with the other people expectation, and once bala nga hindi ko mabra ang ila nga gina-expect, they are being grabe gid ang disappointed, ano pa gid as in disappointed nga ila ginapakita sa akon, ang ila ginapabatsyag sa akon, and they make me feel worthless once nga hindi ko reach ang expectation ila gina-expect sa akon. That's why I learned not to live with it. Kag isang time naging obra ko na, I become much more comfortable kag happier gidya. Wala na ko na pressure. Isang time nga wala na ko kapanumdum sila expectations. And also I get to know more about myself. I get to know more about the things that I want to do, what I want, kung ano akong gusto maging flow sa akong kabuhi, ano nga mga batasan na akong gusto himuon, what kind of beliefs or faith perspective ang gusto ko yang patihan. And also I get to know more about sa akon nga gender identity. Yes, I get to know more and become open gid sa akon nga gender identity sang time nga naging let go ko ang mga very pressuring kag unrealistic expectations ang iban sa akon. Amo na kag ang isa pa gid sa bad effects if you're living with the other people expectation or standards is that you don't get to live sa imo self. Do kumbaga nag-go with the flow ka na lang gid bala sila words, you're not actually enjoying or figuring things out in your own way. Kay kinanglan may set of rules or ano pa category ikaw nga need sundon in order for you to actually perform their standards, which is very bad or not good man na siya towards aton as a human being. Kay not only it will bring too much weight kag pressure sa aton kaugalingon. There's also a potential nga we are more prone sa depression kag also perfectionism to the point nga daw gusto na nga to the point nga grabe aton nga self
hatred nga hindi siya basta-basta madula, or yes, hindi siya basta-basta madula. Kag if matubo ina ang pagiging perfectionist, pressure, self-hatred, magagwa dira ang insecurity. Oh, yes, magagwa dira ang insecurity kag low self-esteem, wherein permi mo ginakumparay mo ko galingon, nahadlok ka if ma-lockdown, i-lockdown ikaw sang iban once nga balaan mo nga hindi mo kaya i-reach ila expectation, kag you're not true to yourself because you're living with the other people point of view, kag mabudlay na siya actually. Palibudlay na siya kung amo na klase nga kabuhi ang aton nga i-live. That's why we shouldn't live with the other expectation. We should live with our own. We should do the things that we actually want to do, as long as hindi man na siya apekto or nakakaagrabyado bala sa iban, as long as wala man niya issues imo gusto, kag wala ka man bala may naapektuhan nga iban, then just go for it. For example, dabi, if you want to believe something or you have different kind of perspective dabi towards sa mga bagay wala nga commonly talk about. For example, you have different perspective pag-abot sa religion, sa God nga concept, ano pa, sa party sa mga parents, dabi nimo kung kinahanglan, kung obligado gid man bala ang isa ka bata nga financially providan for internally ang ila parents or hindi, do mga muna wala nga bagay. Kag kita lang sinatagis ang maka-figure out gani, as long as ang aton niya gusto himuon is hindi siya bala nakakasira sa aton kaugalingon, wala kita may naapektuhan, then go for it. Miski nano pa na nga against, or ano pa nung may maga-against gid bala simo nga iban nga tawo, kag itry kanila kontrolon or kumbensihon sa ilang kaugalingon nga perspective. But if ikaw ya mismo amo ginay mo gusto, why gid ya may makapilit sa imo, kag wala na sila may mahimo. Siguro ila ka lang sina verbally or physically nga insultohon or sakiton, but mentally they cannot do anything sa imo. And if ever verbally insult ka manila, dapat may mga bagay ikaw nga kinanglan panumdumon. Una, if you want to argue, determine if that person is worth it siya bala nga istoryahon or i-argue. Kay if hindi man lang, kung bala mo malang ignorante na, kay hindi mamati, kag the more nga you're trying to make them understand sa imo perspective, nagiging aggressive sila. For example, ginamulay kanila, ano pa, panumboy sila, or as in niya kalain niya sa pamatyagan, kung may maatubang ka nga muna ang klase nga tao, do hindi kaya maingit sa ila ya, as in do hindi ka maingit sila, do maluoy ka sila, kay amo na klase nga utak.